Pagising nga namin, meron na pala nabiling pandesal itong si Pinggoy at inaasikaso niya na ngayon si Pinky dahil papasok na si Pinky sa school. Very hands-on talaga si Pinggoy pagdating sa mga bagets namin, and even yung pagtatali ng buhok ng mga anak namin, mas maayos yung mga tali na ginagawa niya kaysa sa akin. Napansin din namin na habang lumalaki si Pinky, hindi na ganun ka-curly yung buhok niya, unlike nung maliit pa siya. Grabe, ang cute ng pagka-curly, parang Santo Niño. Himala din na hindi sumama si Kowa sa paghatid sa ate. Kasi usually gusto niya kasama rin siya paghatid, pagsundo sa ate niya. Pero dito lang daw siya with mommy. Mag-scooter lang daw siya sa labas. May bago pala ako natanggap dito na collapsible storage box. And meron na ako natanggap na ganitong klase before. Pero malaki siya, mataas siya. Nilet go ko siya dahil wala na kasi ako mapaglagyan doon. So binigay ko siya sa kabila para magamit ni na ate Ken doon. Anyway, eto ay paglalagyan ko ng mga bag dahil ang tsaka talaga nung itsura dito. Although nakaayos naman dahil nakasabit sila lahat sa pinto, pero pag tinignan mo, ang gulugulog tignan, ang sakit sa mata. Nung umalis pala si Pinggoy kanina para ihatid si Pinky, bumili na rin siya ng ipang-uulam namin for lunch, and ayan, nagluluto na nga siya ng munggo dahil Friday today. Kaya naman sinabihan na namin si Papa na huwag ka na magluto pa dahil meron ng ulam dito. Around 4 o'clock na yata ako nakapagsimula maglinis dito sa may harap ng pintuan namin, and gabi na, hindi pa rin ako tapos. Akala ko talaga mabilis lang to, pero grabe talaga. Kahit maliit na space nga lang tong inaayos ko, ang tagal din talaga, time consuming siya. So ito nga pala yung itsura ng pinakatakip ng bago naming cabinet from SIV Home Deco. So ganito naman yung itsura ng sa may pinto niya. Ratan yung style niya, pero made of plastic yung material niya. So hard plastic siya, but at the same time flexible. So hindi siya basta-basta mapupunit or matatanggal. And sanay na rin naman ako mag-assemble na ganitong cabinet nila dahil ilang cabinet na rin from SIV Home Deco na ganito yung itsura ang nai-assemble ko kahit ako lang mag-isa. So meron pala akong dedicated cleaning video na nai-post na. Nung naglinis ako dito sa area, so madaling araw ko yata yun na i-upload. Nagulat ako pagising ko. Ang dami ng comment about dito sa pwesto. Bakit daw dyan ko nilagay yung cabinet? Guys, thank you sa concern ninyo. Pero hindi ko naman siya ilalagay dyan. Kung may hirapan kami maglabas-pasok sa pinto, mukha na maliit yung pinto namin. Pero ang lapad po niyan. At saka kayang-kaya namin ni Pinggoy, ni Papa maglabas-pasok dyan nang hindi kami nahihirapan. What more yung mga anak ko. So para sa amin na nakatira dito, hindi po masikip yung pintuan namin na daanan. Kasyang-kasya, maluwag pa yan para sa amin. Pero kasi kung malaki kang tao at dito ka nakatira, hindi talaga uubra yung ganyang setup sa inyo. May mga nabasa rin ako na nagsuggest na ilipat ko itong mga syurak na maliliit na nasa kaliwa, ilipat ko daw doon malapit sa pinto. Actually, magandang idea yan. Kaso magkakaibang style po yung syurak na naandyan sa kaliwa. So kapag nilipat ko siya, may tendency maglaglagan yan kasi hiwa-hiwalay lang siya na mukha lang isang mahaba. Alam mo yun? So, mas magiging risky yun kapag doon ko siya pinwesto sa may pintuan dahil may tendency malaglagan yung mga anak ko or kami habang nandun kami sa may pintuan banda. But thank you. I appreciate your concern. Midnight na nito, ninanamnam ko lang yung oras dahil magbo-birthday na ako. And wala naman talaga akong balak na anything grand para sa birthday ko. Hindi rin talaga ako nag-invite dahil hindi naman ako maghahanda talaga dahil ang dami naming bills talaga this month. So, hindi talaga priority yung paghahanda. Well, anyway, nagulat ako kasi habang naglilinis nga ako dito, sabi ni Papa, mamaya daw pupunta sina kuya mo ha. So, naisip ko, baka pupunta sila para na rin pick upin kasi marami-rami na rin yung gamit na naandun kay Papa na ipapamigay nga namin sa kuya ko. So, sa dami ng pagod ko kanina sa paglilinis dahil from hapon, inabot na ako ng midnight bago natapos maglinis. Medyo makalat pa sa may sala, kusina, CR. Gusto ko sanang maglinis pa doon kaso hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, papahinga na nga lang ako. At saka yung mga pupunta naman dito, kamag-anak ko naman, wala na sa kanila yan. Kung makalat ba, hindi na para i-judge nila ako dyan. Kaya lang din ako naglinis kanina talaga, kaya pinush ko na yung paglilinis. Kasi dumating na yung bagong cabinet ko from SIV Home Deco. Ang laki niya. So, naisip ko, maglinis na nga rin ako para at least kahit na wala akong ina-expect na bisita, maayos yung bahay namin. So, gabi na talaga daw umalis sina Alvin para iwas traffic na rin. And ayan, pagod na pagod siya dahil halos wala pa siyang tulog niyan.
tapos nag-drive pa. But I appreciate the effort. Thank you sa pagpunta. So, dito sila makikitulog sa amin and bukas na lang daw sila uuwi para maghakot. So, konting chika lang dyan and then si Papa dumiretso na nga sa bahay niya dahil siya na rin yung magluluto ng makakain dahil nagugutom daw yung mga apo niya. Since kahit pa paano nakapagpahinga naman na ako. So, naglinis na muna ako ng CR na ligo bago matulog. Siguro mga alas 3 na yata na madaling araw ako nakatulog niyan. Tapos, maaga pa lang, mga alas 6 pa lang yata. Gising na lahat sila. Ako na lang yung hindi pa. Kaya naman for the bangon ako dito dahil syempre, birthday na birthday. Bangon ng maaga para makapamalengke din. Pero bago pa man din yan, pinaglaro muna namin yung mga bagets dito. And saktong-sakto nga rin kay Luffy, itong bagong bike ng mga bagets dahil kita mo, kasang-kasa sa dyan. Sobrang kasundo ng mga anak ko itong si Luffy dahil siguro halos hindi naman nagkakalayo yung age gap nila. So, nagkakasundo sila sa lahat ng bagay, mga laro, mga toys, at saka sa mga pinapanood, same na same sila ng mga interest. Iniwan na muna namin yung mga bagets since ando naman sina Desiree, sina Alvin. So, umalis muna kami ni Pinggoy para mamalengke sa Pasita. So, birthday pala kahapon ni Ate Ken. And siguro mga last week pa lang nag-usap na kami na ano ay gusto mo dito na lang tayo sa bahay, doon daw sa kabila, tapos set up na lang ng movie, may projector naman. So ganun lang, simple lang, kakain lang. So yung unang stop nga pala namin ni Pinggoy dito sa may lugawan sa Pasita. Hindi pa kasi kami nag-aalmusal nung umalis kami ng bahay. So lugaw with egg lang for me. After namin kumain dito, sabi ko, love, daan tayo sa may flower shop kasi gusto ko lang talaga ng fresh flowers today, yung magandang fresh flowers. Yun lang. So dito sa una naming napuntahan, wala yung gusto ko. Parang gusto ko kasi ng pink rose or white rose. Kaso wala. So dumiretso na lang kami sa may Rizal na grocery. Namili lang kami doon ng pangkape. Kakaunti lang talaga. And dumaan naman kami dito sa may Julie's. Paborito ni Kowa dito, yung crinkles nila. Masarap naman kasi siya, in fairness. Puto with cheese kasi yun naman ang paborito ngayon ni Pinky. Bumili din kami dito ng bigas para sa bahay and para na rin sa apartment ni Papa. Bili na rin kami dito ng itlog, mga pangsahog dahil magluluto naman si Pinggoy ng sinigang pang lunch namin. Napadaan din kami dito sa may prutasan. Bumili kami ng kalahating pakwan kasi paborito yan ni Kowa. Yan pala yung hinahanap niyang prutas nung kailan. Bumili rin pala si Pinggoy dito sa suki niya ng 2 buong manok. So i-air fryer niya yan. Bibit-bitin namin yan sa kabila mamaya. Bumili na rin kami ng galunggong dahil paborito yun ni Papa. Pork chop para kay Papa at saka yung baboy nga na isisigang ni Pinggoy mamaya. So pag ganitong namamalengke at kasama si Pinggoy, talagang siya yung bahala sa kung ano mang kailangang pamilihin. Meron din kaming isa pang flower shop na dinaanan dito, malapit sa palengke. Kaso wala talaga yung gusto ko. So, okay lang. Next time na lang ako babawi ng fresh flower. So, i-achieve na lang natin ng at least isang fresh flower every month. So, since nabigyan naman ako ni Pinggoy ng flowers nung Valentine's, edi next month na lang. Pagka-uwi nga namin galing sa palengke, dinaan ko na rin agad dito kay Papa yung mga pinamili namin para dito sa kanya. At dito pala natulog si Percy. Makapapa Arnel kasi yung apo niyang yan. So, dito sila. And then, pag-uwi ko nga sa apartment, hala, yung mga tupiin ko, nakatupi na. So, tinanong ko si Desiree, Day, bakit tinupi mo siya? Sabi niya, na-bored daw siya. Kaya, ayan, tinupi niya. So, thank you so much. So, nanonood pala dito sina Alvin ng Netflix. My Boo, yung pinanood nila. Alam mo, maya-maya parang nagugulat sila na natatawa sila. So, anyway, na-enjoy naman daw nila yung movie so far. At dahil parang ang galas ng sahig, pagwalis naman ako, so ang next na gagawin ko ay magmamap ng sahig. At eto nga pala yung bago kong na-discover. Neo Swipe ito. So, meron siya ditong wet and dry cloth na pwede mong ilagay dito sa sweeping mop niya. So, ang gagamitin ko ay yung wet na cloth niya. Para siyang wipes lang talaga na pagkalaki-laki, sakto dito sa mismong sweeping mop na hawak ko. So, isusuksok mo lang talaga yung wipes dito sa likod niya and ayan, intact na siya. Pwede mo nang magamit kapag gusto mo maglinis ng wall, ng ceiling, ng floor, o diba? So, usually kasi, ang kinakatamaran ko kapag nagmamap ako, yung kailangan ko pang magkusot ng mop cloth, ganyan. So, ito, basta may wipes ka, tapos isalpak mo lang dito sa sweeping mop, ayun, pwede mo na magamit agad-agad. O, diba? Less hassle. So, if bet nyo ng ganitong mop, ilalagay ko yung link nitong Neo Swipe
wet and dry sweeping mops sa comment section and nasa showcase ko rin yan. So, syempre, dahil tapos na tayong mag-mop dito sa sala hanggang kusina, ayan na, ganyan kadami yung duming nakuha at sobrang dali lang din tanggalin nung mop. So, maya-maya nga lang din, eto na nga, busy na sa kusina si Pinggoy para sa isisigang niya. Tapos, si Papa naman, siya na yung nag-prepare ng kangkong, nung radish. Nakita niyang puno na rin yung basura, kaya naman, for that, tapon na rin ng kusa si Papa. Thank you, Panay Fwine. Pinaliguan ko na rin kasi yung dalawang bagets niyan and after nga maligo, gusto agad magpatali ng buhok. Basa pa nga yung buhok. Ayoko namang mag-blower or gamitin yung hair dryer dahil nanonood nga sila ng movie. Medyo maingay yung hair dryer, diba? Kaya rin pala hindi ko ma-let go yung nauna naming gasolet truck dahil kita mo naman kapag trip ni Pinggoy magluto dito sa labas, meron kaming maayos na patungan nitong gasolet namin. Meron kasi ako natatanggap pala na comment kung pwede din ba yung super kalan dyan. Hindi ko sure kasi hindi ko alam yung size ng super kalan. But I think sa pagbabrowse-browse ko, kasi nabili ko yung gasolet stand sa Orange app. Meron yatang ibang style or ibang design para sa mga super kalan. So itong binili ko kasi pang gasolet talaga siya. Ilang buwan na rin sa amin yung induction speaker and in fairness, matibay siya and maganda rin naman talaga yung quality ng tunog niya. So, yun ang ginagamit ni Pinggoy madalas kapag trip niyang mag-sound trip. Halos 3 oras lang yata yung tulog ko kanina. So, after nga namin mamalengke, makaligo, inantok talaga ako. Parang hinang-hina ako. So, bago pa man din ako makatulog, ganyan po kalikot yung mga anak ko and ganyan sila palagi dyan sa sofa na yan. Bugbog na po yung sofa namin dahil sa dalawang bagets. So, etong kuya ko, ganun din daw. Halos 4 hours lang daw yung tulog niya. So, ayan, for the antok talaga kami. Alam mo, nagising ako. Siguro mga mag-aalas 3 na nga ng hapon. So, dahil pupunta nga kami sa kabila, bago pa man umalis, maglilinis na muna ako sa bahay. Kasi, ang galas niya talaga. Every time na may mga kinakaing snacks yung mga anak ko, hindi lang kasi sa pink table, yung madumi or makalat. Hindi kasi sila mapakali. Kapag kumakain talaga, lakad ng lakad sa bahay, takbo ng takbo yung mga bagets. Ay, Diyos ko naman. Kaya naman kapag may mga kinakain niyang snacks, talaga namang yung crumbs, kung saan-saan nalalaglag dito sa sahig. Kaya naman after mag-wales, ano pa nga ba? Magmamap. O diba sinisipag akong magmap gamit itong Neo Swipe wet and dry sweeping mop. At saka ang maganda dito, napaka-light lang nung handle niya. Kaya hindi mo talaga mararamdaman na nakakangalay siya. Lalo na kapag wall or ceiling yung paggagamitan mo nito. So, kanina pala, nung tulog ako, itong si Pinggoy, meron kasi siyang minarinade. Yung 2 buong manok nga, nadadali namin sa kabila. So, naluto niya na pala sa air fryer. Binalot niya na rin sa foil, then inaantay niya na lang pala na magising ako. Hindi rin naman kasi ako ginising. So, I think dahil hinahayaan nila ako matulog dahil birthday ko naman. Thank you! So, anyway, bago pa man din kami umalis, papunta doon sa kabila, sabi ng kuya ko, magpapapizza daw siya. So, bumili muna kami dito sa may tindahan ng mga disposable paper plate, cup, spoon and fork. Then, dumiretso naman kami sa Angel's Pizza. So, ang nangyari pala, itong si Pinggoy, kasi sinabihan siya ni ate Ken na bumili ng liempo, siyang mag-iihaw. So, nauna na si Pinggoy doon, kasama si Pinky, and then dito kami dumiretso ni na Alben sa Angel's Pizza. So, dito ka talaga siya dinala dahil feeling ko worth it dito yung pizza dahil meron kasi akong APC, buy one take one siya, basta may APC ka. Tapos, mura lang siya kumpara sa ibang mga pizza na malalapit sa amin. So, pagdating ko nga sa kabila, yung mga teenagers dito, ayan, busy sa paggawa ng sandwich. So, yan ang una nating nabanatan talaga. Tapos, si Pinggoy naman, busy naman dito sa may bandang kusina sa labas dahil nag-iihaw naman siya ng liempo. So, again, kahapon, birthday ni Ate Ken. Supposedly, pupunta rin kami dito. Kaso, meron siyang work. So, ayan nga, may pa-surprise cake imnida pa nga. Thank you so much, Ate Kenny and everyone. So, ang sabi ni Ate Ken, ay, wag mo nang bawasan yung blueberry cheesecake. Iuwi mo na yan dahil may isa pa namang cake dito. At saka, every time na birthday ni Ate Ken, napakadaming cake niya na inuuwi. Minsan, mga 4, 5. Ang dami talaga. So, habang kumakain pala ako kanina, tinanong ako ni Alben kung meron din daw bang mga sapatos, damit dito sa mall, sa malapit. So, sabi ko, meron naman. So, ayan, for the go kami sa mall.
para lang maikot nila Alvin itong area na to. Kasi I don't think nakapasok na sila dito before. And ay, ang ganda-ganda kasi ng alfresco area dito sa mall na ito. So every time pala na dinadala ko dito si Kowa, talagang hindi pwedeng hindi yan magpapapicture dito sa Giant Bear. So ayan, pumila na nga muna kami. Tapos nung hindi ko na mahagilap yung kuya ko kung nasaan, nandito pala sa may gilid lang dahil tumitingin-tingin na ng BYD. Minamanifest niya kasi magka-BYD na sasakyan naman daw. So pagtawid mo lang ng Southwoods Mall, meron ditong Spark. So dati, alam mo, during pandemic or after pandemic yata, mahigpit magpapasok dito. Hindi ka makakapasok dito sa Spark kung wala kang maipe-present na resibo na bumili ka ng anything sa Southwoods Mall worth 500 pesos. So dati talaga, parang gusto pa namin maghanap ng resibo sa mga basurahan para lang makapasok dito. Pero ngayon, pwede na makapasok, hindi na mahigpit. Tapos alam mo, kahit mga 7 or 8 p.m. na yata to, ang dami pa namin nakakasalubong galing doon sa may Splash Island, mga nakapang-exercise, nag-running, walking. What is the color, Mom? Giling. Mommy, follow me. Okay! Follow me. Maarte na rin sa mga sinusuot niyang si Kowa. As in, hindi mo siya mapagsusuot ng damit na hindi siya yung pumili. So anyway, pati yung sapatos, siya rin. Dahil usually naman, pag pupunta kami sa kabila, nakachinelas lang kami. Pero gusto niya daw mag-rubber shoes at mag-medyas. So why not? So ayan, nagpa-picture pa nga dito si Alben para manifesting malala talaga. And wala naman kaming binili talaga dito. Ikot-ikot lang talaga kami dito. And then eventually, umuwi na rin kami doon sa kabilang bahay. Medyo malapit lang din naman. Hindi rin naman nagtagal, umuwi na rin sina Alben. Medyo sumasakit kasi yung binti niya. So ayun, magpapahinga na lang daw siya sa bahay. So hinakot na nga rin ng papa itong mga dadalhin ni Alben papunta sa Cavite. Siya na yung nagkamada na mga gamit dahil medyo madami-dami silang nahakot for today's video. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumate sa birthday ko. Thank you!